aralin ng ilan sa inyong mga tatay, baka kasama doon sa naghuhukay o sa constructions. Kaya kailangan niyang pumasok ng maaga. O baka naman, naghahanap buhay. Maaga pa lang umaalis na. Naghahanap buhay para sa kabuhayan ninyo. Yun ang hindi naiintindihan kung minsan, kung bakit wala ang tatay sa tahanan. Nagkakaroon tayo ng kaunting sama ng loob. Tatay ko, hindi ko nga nakikita yan eh. Baka nasa barkada niya, o baka may ibang tinatalpulasisi yan. Ang daming masama-sama pumapasok sa isipan ninyo. Pero hindi niyo ba alam na kung saan maaga pa lang pinipilit ng ating mga ama yung kung saan ay humanap ng kabuhayan sa mga pamilya. Ang hindi nakikita ng ilan sa atin ay yung tinatawag na kung saan, eto, tatay, binilugan ko. Bit-bit nga ang buong pamilya. Bit-bit niya kung saan ang kanyang responsibility na gagawin. Yun ang essence ng ilang mga magulang. Kaya ang tanong ko sa inyong mga tatay, alam po ba ninyo na sa inyo nakasalalay ang huling pananagutan sa inyong mga pamilya? At alam niyo rin po ba bilang isang ama kung gaano kahalaga ang inyong papel, hindi lamang sa pisikal, hindi lamang sa emotional, hindi lamang sa pinansyal na pangangailangan ng inyong pamilya. Malaki ang kahalagahan ng inyong papel sa inyong pamilya, katulad din ng inyong mga ina. Hindi nyo pwedeng tawaran yung kahalagahan ng ating mga ama. Kaya yung iba nakakasakit sa loob, galit na galit sa tatay nila. Hindi nyo ba alam na maliit kayo, katuwang ng tatay, ng nanay nyo, ang tatay nyo sa pag-aaruga sa inyo? Kahit pa paano nakatulong yaan. May nagkarga sa inyo, may nagpadodo sa inyong mga tatay. Para kayo ay lumaki at magkaroon ng isang maayos na pamilya. Sila din ay nagbigay ng pagmamahal sa inyo. Maaaring hindi nyo pa maalala, sila din ang nagbigay ng kung saan paggabay at proteksyon sa inyo nung kayo ay maliliit pa. Maaaring hindi nyo naalala dahil nga sa kakulangan ng panahon. Ngunit ang impluwensyang ibinigay ng inyong mga ama ay malaki ang kinalaman sa pagkatao ng bawat isa sa atin. Ayon po sa pag-aaral na kung saan ng mga psychologists base sa survey ay malaki ang role ng ama sa kanyang pamilya kung paano niyang i-shape o yung i-mold o yung i-direct ang Christian of faith ng kanyang mga anak. Maaaring ilan dito po ay may bahagi. Ayon po sa pag-aaral, ay 70% ng mga bata ay nag-i-stay sa pananambahan kapag kakasama niya ang kanyang nanay at ang kanyang tatay. Ang gaganda po rito, kapag kami may nakikita, buong pamilya sila, mag-asawa sila, lahat ng anak ay nandito. Kasama ang kapatid, kasama ang mga pamilya. Dahil magkasama ang nanay at ang tatay na kung saan ay dumadalo sa pagtitipon na ito. So, bumibilang to ng 72%
ayon po sa pag-aaral. Ngunit kapag ka ang tatay lamang ang siyang kasama ng mga anak sa kanilang panambahan o yung pagsisimba, 55% po ang lumalabay sa pag-aaral ng mga psychologists. At 15% lamang kapag ka ang kasama lamang ng mga anak ay ang nanay lang. So napakalaki ng difference. So pinapakita ng pag-aaral ng mga psychologists po at ng mga survey na kung saan napakalaki na makikita nila ang tatay nila kasama ang nanay nila nagdumadalo, sumasamba or nagsisimba o gumagawa ng mga gawaing paglilingkod sa Panginoon ay nakakatulong upang mahubog ang mga pagkatao ng kanilang mga anak. May konti lang po bago po idulog sa inyo ang biblical, godly fatherhood. Ano ang kahalagahan ng ama sa isang buhay ng isang anak? Lumalabas pa rin po sa pag-aaral na kung saan 60% daw na kung saan ay yung mga suicidal cases kapag ang isang pamilya ay walang tatay. Ang kinakalabasan, may mga cases na nangyayari. 80% mga displaced anger, yung mga bata na napapabayaan sa daan kapag wala silang mga tatay. 90% ng kanilang mga anak ay homeless or umaalis sa kanilang mga tahanan dahil walang presence ang kanilang tatay. 70% yung mga 75% yung mga anak na napupunta sa mga drug-related issue dahil sa walang presence ng kanilang tatay. 85% mga behavior disorders at 70% sa mga juvenile delinquency. Ito po ay mga pag-aaral lamang na ginagamit upang makita ang society as a whole kung ano ang epekto ng kawalan ng parent, particularly ng tatay sa loob ng isang pamilya. Okay. Kaya napaka-importante po sa atin ang pag-aaral na ito dahil mismong sa kasulatan, sa banal na kasulatan, inuutusan ng Diyos ang mga ama sa lupa na pamunuan, tustusan, at arugain ang kanilang pamilya nang walang iba pang kondisyong hinahanap. Hindi gumagana. Kaya ito po ay napakahalagang punto ng paksa ko. Ang mga ama ay may pangunahing pananagutan sa kanilang mga anak. Malinaw po sa unang Timoteo 5:8 ang sabi, "Dadapat kung ang sinuman ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambayanan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa sa hindi sumasampalataya." Ano yung tinuturo sa banal na kasulatan? Sa unang Timoteo po. Sabi po dito, sino man ay hindi nagkakandili. Kandili is taking good care of. Ang ibig po sabihin. Ano ba ang role na nakikita natin sa ating mga tatay? Pansinin nyo kung ang mga tatay nyo ay ganito. Is he a good provider? O yung tinatawag nating tagapagkaloob?